Ilocana, parang ilalisan mo naman ng kalagayan mga senior, gusto mo patigil ang mga love team. Sino yan? Ang sabi ni Provincial Ilocana, meron mag gusto magpatigil ng love team? Tingnan natin. Anong problema ni ano? So, Merzano, mas maganda po na wala na lang love team. Ay, basahin natin. Sige, pag-usapan lang natin. Ito pag-usapan. Ma'am, Provinciano, wag ka magtampo sa akin. Hindi kita awayin, ma'am. Don't worry. So, Merzano, pas maganda po na walang mga love team para stop na yung fanatic na toxic panay compare. Yes, tama naman po kayo dyan, ma'am. Pero ang tanong, ma'am, lahat ba po ay toxic na fans? Lahat po ba toxic na fanatics? Yun ang tanong kasi dun, ma'am eh. Actually, ma'am, yung suggestion niya, ma'am, hindi naman po mali. Actually, ako, agree nga ako dun eh. Sir Merzano, agree ka? Na mawala ang love team? Oo. Mawala ang love team, agree ako. Pero patapusin niyo muna ako. Siyempre ako, ang tanong kasi dyan, totoo ba na puro fanatic at toxic ang nanonood? Kung 100% ang nanonood ay fanatic at toxic, agree ako alisin ang love team. Agree ako. Kasi toxic na at saka fanatics. Agree ako doon. Pero ang tanong ko, ilang porsyento ang fanatics at toxic kesa naman sa matino? Eh, marami pa rin na matitino. Kaya sa Biblia, di ba? Sabi ng Diyos, paano Panginoon? Sabi niya, di ba, yung sa Lumang Tipan, gugunawin niya yung mundo eh. Paano yung Panginoon kung 10 na lang po kami natitira? Siyempre, hindi niya gugunawin. What if is ako na lang ang natitira? Parang ganon. Hindi niya pa rin gugunawin. Kasi may matino. Ang punto ko lang dito, bakit niyo aalisin yung love team? Dahil may mga toxic? That's wrong mentality. Kasi you need to consider also those people na wala namang hinangad kundi maging masaya, matuwa sa mga love team. Yes, may mga toxic, pero ang tanong, sila ba ang dapat pakinggan? No, porket may toxic, may fanatic, dapat bang pakinggan yun? For me, wrong. Pero ma'am, walang mali dun sa sinabi mo. Agree ako doon. Kung lahat ay fanatic at puro toxic, agree ako dyan, ma'am. Hindi mali yung comment nyo. No, magiging mali lang yan kasi merong naman pong matitino. Yun ang katotohanan. Yun lang masasabi ko, guys. Di ba? Agree ba kayo doon, guys? Di ba ano? Di ba? Yun ang katotohanan kasi doon, ma'am eh. Hindi na natin control yun. Tandaan nyo, guys, even sa Philippine media, maraming toxic. Politics, maraming toxic. Pero bakit pa rin tuloy ang ano? Bakit, tignan nyo iba, bakit pumapasok pa rin sa politics? Yung iba pumapasok pa rin sa pagka-artista. Pero marami pa rin toxic. 'Di ba? So, ang punto lang doon is for me, ako tatanungin yung mga probinsyano Ilocana. Para sa akin, hindi siya dapat alisin. No? Kasi hindi natin makokontrol yung toxic sa fanatic. Lahat po may fanatics. Even sa politics, may fanatics. Lahat po may fanatics. Pero ako in fairness naman, may mga fanatics napakabait. Ako may nag-comment. Sir Merzano, ako aminin ko panatiko ko. Sabi niya, Sir Merzano, ako aminin ko panatiko ko. Pero Sir Merzano, hindi ako naninira. Ang favorite ko, ang love team, ganito si ganito. Ito lang po ang favorite ko. Pero fanatic ako, Sir Merzano. Pero hindi po ako siraulo. Hindi po ako toxic. Di ba? Ako sa akin yung fanatics, para sa akin, hindi ko yan inaaway kasi may matitino dyan eh. Yan ang maasahan mo, talagang ang fanatics, talagang solid yan. Talagang minsan nagmamarathon yan. Minsan kahit maubusan ng dugo, di ba? Magkasakit, nagmamarathon. Kasi fanatics siya, pero in a positive way. Yan naman yun, di ba? No? Ganun, di ba? No. Jump 69, no? Isama pa, sama mo ang anong ALP. Isama mo ako sa toxic para tumas ang percent. Pero konti pa rin ang toxic. Now, ang pinakamarami pa rin yung positive, yung mababait naman. Sabi ni Provinciano ng Ilocana, hindi naman lahat toxic, pero kasi yung iba naninira na sa mga character, umabot na sa pari yung mga past kalakal talagas nila. Oo nga, ma'am eh. Kasi alam mo, ma'am Provinciana, the reality is, hindi po talaga mawawala ang basher. Hindi po talaga mawawala ang toxic.
Yun po ang katotohanan. Tandaan nyo, ma'am, pag inalis mo yung love team, maniwala ka, ma'am, may toxic pa rin. Sino dito yung mga matagal na sa kalingap, wala pang love team? Di ba? Di ba, minsan, let's admit, may mga toxic na at may mga issue na pa rin naman noon eh. Although, mas marami lang talaga ngayon na puro girian kasi marami iba-iba ng love team eh, no? Siyempre, kada love team may mga ano yan, may mga fans yan. So, minsan, di ba, iwasan, nagka-clash talaga yan. Di ba? Eh, normal yun eh. Di ba? Pero ang point ko lang, hindi maiiwasan talaga ang pambabash, ang katoksikan. Kasi, pag inalis mo yan, yung love team, mangyayari dyan is lalong marami magagalit. Kunwari, inalis mo yung love team. Sa tingin mo, ma'am, walang mabubisit. Merong mabubisit dyan. Lalo na nag-spend na sila ng oras, ng panahon, no? Pag inalis mo yan, yes, pwedeng alisin yan, love team. Pero ang tanong, ano yung pwede maging resulta pag inalis mo? Hindi natin control yung emotions ng mga followers. Di ba? Hindi mo control yung mga yan. Mas lalong, ilbis na mag-create siya ng peace of mind, lalo maggigirian, mag-aaway yan. Maniwala ka, ma'am. Yung sinasabi natin na pag inalis mo yung love team, mawawala yung gulo, di ako naniniwala doon. Mas lalong dadami yan. Bukas na po ba? Sige. Salamat, Ma'am Nora, about this. Salamat po sa update. Bukas daw po may mikli, sabi ni Kalingap Rob sa live ni Kalingap Tata. Richard Tugna, sa time nga ni Vilma at Nora, nagsasabunutan mga fanatics na fans. Totoo naman yun, wala lang camera, di ba? Teka lang, basahin muna natin. Ashley Villegas. Dapat ang mga fans na toxic ang alisin, hindi ang love team or tandem dahil sila po ang nagbibigay ng kaligayahan sa mga OFW. Parang ganito po, bigyan kita ng logic. Sabi nila, yung pera daw is root of evil. Evil! Mga demonyo! Yun ang sabi nila sa pera. Ang pera, kasi merong ganyang samahan. Ayaw nila sa pera. Kasi daw yung pera, masama. Mga demonyo! Yung mga tao mahilig sa pera, mga demonyo! Mga demonyo! Kasi nga may pera daw. Pero ang totoo po, yung pagkakaroon ng pera, hindi po masama. Kasi ang pera po, nagagamit yun sa pagtulong. Tsaka yung pera po, inanimate. Ibig sabihin yung pera po, wala yung pakiramdam. Ngayon, paano nagiging masama yung pera? Kapag binahal mo ng sobra yung pera. Kasi masyado ka sa pera eh. To the extent, pag minahal mo yung pera, ang gagawin mo, papatay ka ng tao. To the extent, minsan, sarili mong magulang pinapatay. Bakit? Gusto makuha agad yung mana. So, ibig sabihin, yung sobrang pagmamahal sa pera, yun yung ugat ng kasama. Kaya sabi nga, the love of money. Ang pag-ibig sa salapi. Pero yung pera, hindi po masama ang pera eh. Kasi inanimate yan eh. Wala yung control eh. Ngayon, ganun din po yung love team. Ang love team po, ginawa yan para good vibes lang. Kaya lang naman nagkagulo, may mga taong sobrang obsessed, masyadong toxic, very controlling. Ganun yung iba. Ngayon, yung love team wala namang ginagawa masama. Ang problema lang, hindi natin maaawat itong mga tao na talagang minsan OA lang, alam mo yun, super demanding, gusto nila ganito, ganyan, pataasan ng ihi. O, di ba? Ngayon, ang nangyayari po, nadadama yung love team. Wala namang ginagawa masama yung love team eh. Okay nga po yung love team eh. Ang mali lang talaga doon, yung mga tao masyadong sa love team. Doon na papasok yung fanatic na toxic. Iba yung fanatic na okay po Yung fanatic na toxic, doon papasok. Ngayon, tanongin ko kayo, Sir Merzano, totoo ba ang love team magulo? Hindi. Tatanong ko sa inyo, yung kay Tekram, sino nanonood na kay Tekram? Sinong nanonood kay Tekram? Sino nanonood kay Tekram? Marami dito nanonood ng Tekram, no? Tanong ko sa inyo, ang community ba ng Tekram ngayon ay tahimik? Tanong ko sa inyo guys, yung ba ni Tekram is tahimik? Di ba? Tanong ko sa inyo guys, yung ba ni Tekram ngayon tahimik community nila? Hindi ako naninira Tatanungin ko kay guys. Sige. Yung community ba ng Tekram ngayon tahimik? Sabihin ko sa inyo guys, si Tekram na yun Pero ang tanong ko, maingay ba? May issue ba sila? May toxic ba? Kayo sumagot. Say type 1 lang. Tahimik ba sila? Walang love team yun pero magulo.
May mga hindi magulo ang ato guys, baka mapagkamalian. Ibig sabihin, ang punto ko lang, may love team man o wala, nandun pa rin yung gulo, nandun pa rin yung issue. Hindi porket may love team, magulo, hindi totoo yun. Yun nga kay Tekram. Nakita nyo guys, may gulo sila ngayon. Nagkaagulo sila. Ang tanong ko sa inyo, sino ang nagpagulo? Si Tekram? Hindi si Tekram eh. Sino? Yung mga wakwak. Pero wala silang love team. Pero may issue sila. Yun yung logic dun guys eh. Ang punto ko kasi, bakit sinisisi nyo yung love team? Kung to wala namang mali ang love team eh. Ang mali talaga guys, yung mga taong ano talaga, na talagang, alam mo yun, nagpapagulo. Ganon, may issue din sa kanila. Yun ang katotohanan kasi sabi ng iba, dahil daw sa love team magulo yung Kalingap. Hindi totoo. Eh, ba't yung Tekram? Wala naman love team dun. Bakit may magulo dun? Oh, anong pagkakatulad? Taas ang kamay, 'di ba wakwak? Ano mga issue sa Kalingap? 'Di ba wakwak ang issue? Oh, 'di ba? Ganun din sa ibang ano. So lumalabas mga wakwak ang problema talaga. Babasahin natin ha. Sabi ni Dermy Canamedala, daming issue. Ito po alab ko si Tekram, baka mapagkamalian po. Nagbibigay lang po ako ng kaisipan sa inyo. Kasi kung ang logic pagbabasehan natin, magulo yung love team because sa love team magulo. Eh paano yung Tekram? Wala naman sila love team, ba't sila magulo? O di ba? Eh ngayon, alisin mo yung love team, sa tingin mo wala magugulo. May gulo pa rin 'yan. Hindi mawawala issue. Eh napakabait ni Tekram pero ba't may magulo, di ba? Oh, Mambilinda Ramos, mga wakwak ang nagpagulo. Gary Magbanwa, pag may bida, may kontrabida. Oh. Yan ang gusto kay Boss Gary, eh. Matalino eh. Cyril, mas malala pa nga yung gulo kay Tekram. Eh. Oh. Hindi ko inaano guys ha, hindi ako nagpapasama dito, pero that's the reality. Kaya sasabihin nila na kailangan mawala yung basher, hindi po ko naniniwala doon. Ay naku, bigyan pa kitang pera pag nagawa mong zero basher. Bigyan ka ng pera. Alam mo sa mundong ito, walang perfect dito. Hindi totoo na makukuha mo ang perfect. Pagdating ng araw, pwede pa. Pero ngayon, sa lupa, hindi mo makukuha ang perfect. Maya Cristina Vargas, ang may mali yung tao makikita ng utak. Ayan ang tama, ma'am. Big check. Richard, walang pinagkaiba ang love team sa Kalingap at love team sa mga TV network. Oh. Hello, Elena Osmeña, mga tao lang naman talaga si Merzano. O, diba? Nora Bautista, sabi ni Ma'am Nora Bautista, basahin natin. Ang mga fanatic at obsessed lang ang gumagawa ng issue. Dahil ang love team at tandem mismo ay wala silang issue. Sabi nga, ginagawa yan para makatulong sa mga beneficiaries, di ba? Bait ni 69, tahimik ka. Nandiyan pa 69, tumahimik ka. Sana magtuloy-tuloy bumait si 69. Alam mo, 69, tuloy-tuloy ka lang. Love na kita. Sabi ni Luisa Gabay Berzaga, ang issue po kasi is masyadong selfish yung iba kasi gusto nila sila lang ang dapat damayan, di yung siraan, di ba? Yun naman totoo nun eh. Belinda Ramos, mga wakwak ang demonyo sa lahat ng panig, kaya dapat manahimik na lang tayo. Ito nyo naman sa live natin, may Jomcar dyan, may Edsy. Okay naman eh, di ba? Walang gulo, walang pataasan eh. No? As di 1988, imbis na stress reliever natin ang Jomcar, may Chris at Edsy, tuloy nagiging stress reliever, nagiging stress revitalizer dahil sa mga basher. Ganda, no? Jomcar 69, ako lang perfect. Sige lang 69, okay lang yan. Basta masaya ka pag supportahan kita. Hello, magandang umaga, John Boy. Kung umaga na pala? Hindi ko napansin. Diretso pa ba? Tapusin na natin to. Naka-1 na pala ako. Guys, tapusin na ba natin usapan to? Naglolokohan lang tayo rito eh. Pero honestly po guys, natututo ako sa inyo guys. Natututo po ako sa inyo. Katulad kay Boss Gary Magbanwa, ang perfect pangalan lang tao, mayroon perfect na tao, wala. Si Perfecto Yasay. Senador Perfecto Yasay. Tama ba? Di ba yung senador? Yan.
Levita si Zon, shoutout Reactor Merzano, the best react. Ay, grabe naman si ma'am. Hello po, at kay Rosely Balarosa Sanchez. So ngayon, si ma'am, nandiyan na pa ba? Ma'am, Provinciana Ilocano, nandiyan po ba kayo, ma'am? Anong po masasabi niyo, ma'am, sa sinabi ko? Sa tingin niyo, ma'am, tatanungin ko si ma'am, yung Ilocano yung nag-comment kanina. Sa tingin mo, ma'am, pag inalis po natin ang love team, mawawala ang basher. Sa tingin niyo, ma'am, for example, nasaan yung nag-comment kanina? Gusto ko kayo tanungin, kayo guys, kung kayo tatanungin, sa tingin nyo ba, kapag inalis yung love team, mawawala ang bashing? 69. 69, for example, 69, mawala ang mga love team. Ikaw ba, tatanungin kita, hindi ka pa rin, sa tingin mo, Jomcar 69, sa tingin mo, pag inalis yung love team, mananahimik ang mga basher o meron pa rin? Tingnan natin. Hello kay June Boy, Idol Mars. Maya po 8 PM may mikis na po as per Kalinga. Yun, salamat. Thursday, no? Yun, salamat. Salamat po June Boy. Raquel Borja, shoutout. Elena Osmeña, tahimik naman talaga love team tandem, mga panatik lang talaga nagpapagulo. Mga panatik na toxic, ma'am. Duktungan niyo, ma'am Elena. Mga panatik na toxic. Kasi may mga panatik okay naman eh. Ako, totoo lang, yung mga panatik sa akin, as long as positive, wala namang problema. Rose Coladilla, basher is basher kahit walang love team mo, di ba? Linda Kagod, ma'am, hello, ma'am. Sa mga Edsy, Jomcar at sa mga Mikris. Cyril, parang palabas lang yan sa movie. May bida at may kontrabida. O, di ba? Ashley Villegas, support na lang po natin lahat ng love team po at lahat ng videos ni Kalinga Prab, love lang po, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam, mga comment niya magaganda, no? At wala naman nag-aaway dito sa live ko. Actually, wala naman nag-aaway. Pansin ko wala nag-aaway dito, eh. Rosy Villaros Sanchez, di po mawawala yung basher is always a basher, yung mga taong wala magawa sa buhay. Ano to? Sabi niya, Dirt Dahits. Kay Lons TV pa, ano yan? Pandiring nyo, panoorin niyo doon nagsimula ang issue na panood ko. Naku po. Shoutout kay Sangkay. May nagko-comment dito Sangkay, oh. At Ashley988, katambal na po yan ng buhay natin ng mga basher. At ano yan? Ako totoo lang guys, honestly po. Ang basher po, minsan nag-ano yan eh. Pandagdag views talaga. Pero guys, open po kayo mag-comment mag-opinion. Di po kayo aawayin guys. Wag lang talaga foul. Tabi ni Torres Jolene, kahit mawala ang mga love team, meron pa ring mga inggitera at mga basher. Hindi nawawala ang mga nasa Sokmed kahit walang ikababash. Hahanapan yan para masira. Yun ang katotohanan, di ba? Si Arun Nuzay, kahit mawala ang love team, may basher pa rin kasi buhay pa sila. Tama naman si ano. Kahit na mawala ang love team, yung mga basher daw, buhay pa sila. Tama naman siya eh. Kasi, tignan nyo basher is a basher. Kung alisin yung love team, yung mga basher, buhay pa eh. Siyempre, burihin mo, ang ang almusal niyan, bashing. Ang tanghalian niyan, bashing. Ang hapunan niyan, bashing. Ang merienda niyan, bashing. Tapos, alisin mo yung love team. Eh di, paano mabubuhay yan mga nakakalungkot, wala na silang ibabash. So, ibabash nila. So, mangyari, wala nang love team, problema, maghanap lang ibabash yan. Di ba, ano? Oh, salamat kay Libeta Season. Ashley Villegas, naku po, basher is always a basher. Celeste Landicho, baka maya sila target kasi sila yung sikat Jomcar at Edsy. Tama naman, basta sikat, may target po yan. Taga si Provincianong Ilocano. Hello mama, shoutout po ma'am. I am not saying po, pag inalis ang love team, mawawala yung basher. Ang gusto ko lang sabihin is, nakakairita yung mga taong sobrang magsalita. They always compare kasi. Oo nga ma'am eh. Alam mo ma'am, yan din po ang problema ko ma'am. I feel you ma'am. Totoo lang. Parang alam mo yon. Parang ma'am, parang ganito si ma'am Ito guys, bibigyan ng example para maliwanag Huwag kayo magalit kay ma'am Provinciana. Teka lang, inom lang ang tubig. Kasi ganito po. Si ma'am Provinciana, hindi siya galit sa love team. Hindi po siya galit. Actually, naiinis lang siya sa paligid. Parang alam mo yon, parang si ma'am, hindi siya galit sa love team eh. Nainis lang siya sa nangyayari. Parang sa sobrang visit niya, gusto niya alisin yung love team. Pero hindi siya masamang tao. Hindi siya galit sa love team. Nakigets ko yung punto niya. Parang ganito ma'am, example. At din, merong nasa loob ng close ban. Alam mo yung close ban? Hindi lahat tahimik. Tapos merong umutot. Ang baho. Sabi nung nakaamoy,
Hayop naman. Sino umutot? Ang baho. Nagbura siya. Sabi, tangina naman ah. Ang baho ng utot mo. Galit na galit siya. Sino ka man, mamatay ka na. Eh, ang nangyari, sumagot yung umutot. Grabe ka naman, umutot lang, mamamatay na. Parang ganun si ma'am. Sa sobrang buwisit niya, parang sinabi niya, alisin na yung love team para wala ng gulo. Parang ganun, nabibisit sa mga paligid niya. Ganun si ma'am. Kaya nag-gets ko kanina, hindi ako nagagalit sa kanya. Kasi nag-gets ko siya. Parang sa sobrang buwisit ng daming toxic, daming nag-aaway eh. Alisin na lang yung love team. Pero hindi naman dahil ayaw niya yung love team. Nabwisit lang talaga sa paligid. Parang gano'n yung umutot. Nabwisit lang siya dun sa umutot talagang baho. Oh, di ba no? Diba? Ganun naman yun eh. Hey, nako. Liberta season, hindi ba ninyo napansin ang laging binabash puro gwapo kasi inggit sila walang amin? Walang amin kung sinong umutot. Oh, parang gano'n lang po yan. Oh. Ma'am Rowena Fernandez, Team Kalingap, tahanan, nakakahanga lahat ng K-boys sa paglalakad ng malayo. Para lang makatulong umulan man at bumagyo. Mga Kalingap Angels naman, ginagalingan din pag-acting sa kanilang pag-aaral. Lumaban, patas. Ayan. Ano pa? Ano mong ano nyo? Ashley, sa totoong buhay man, di po ay basyo din tayo. Kaya pabayaan sila sa kanilang ginagawa. Yan ang nagpapasya sa kanila, di ba? Tama naman eh, si Ashley 98. Sa totoong buhay man, din po ay may basyo din tayo, di ba? Sa totoong buhay, di ba?